Malacanang declares that President Bongbong Marcos will not resign. Stepping down is simply not an option. So, what do you think, Mon? Dapat naman kasi sinong papalit sa kanya, yung luka-luka. Bakit naman luka-luka? Nakita mo naman ng mga asta. Nakita mo ba siya sa mga yung gigilitan ko ng merong something's wrong with her. Pero ngayon na-identify sila Senator Raffy at saka si Senator Erwin sa PBBM. You are largely against the Dutertes. Hindi naman ako, hindi pwedeng, hindi ako PBBM, hindi rin ako Duterte. Kasi si Duterte, kaibigan ko, di ba? Yung old man Duterte, si Digong, kaibigan ko. Hanggang ngayon, I still consider him a friend. Ang hindi ko gusto, yung mga anak niya, mga abusado eh. What do you mean abusado? Abusado sa... Ipulong. Di ba? Alam mo naman, abusado yan eh. Corruption you mean or ugali? Corruption, ugali na nanununtok, pero mo magtutukan mo ng kutsilyo yung si Sara na may kapansanan sa pag-iisip. Yun namang isa na maraming tato, hindi mo malaman dito, grabing tato. Si Baste? Oo, si Baste. art daw yun eh, Mon, art. Art? Sa atin, hindi ano yun eh. Ako ba? Art na rin ako. Akala ko si BBM would be able to salvage the family name. Nasira. Ay, mas lalong sinira nung si Aimee. Nung pumunta sa entablado si Aimee, sinabi niyang ganito. Ano ba yung punot dulo nung, from the very start of this administration, Aimee has been confrontational, adversarial towards her brother. Dahil kay Lisa. What about Lisa? Magkagalit sila eh. Hindi sila, they don't see eye to eye. So yung mga issues na nire-raise ni Senator Aimee against the administration dahil kay First Lady. Definitely. Parang yun ang... Hindi talaga kay BBM. Hindi. Si BBM kasi nakikinig. Siyempre, saan ka makikinig? Doon sa kasiping mo o yung kapatid mo? Di ba? Kay pa rin, ano? Ikaw saan? Ha? Ikaw saan? Ha? Ikaw. I just wanted to ask, Mon, what is how about si Lisa? How do you think she'll, the kwento is, she's the power behind the throne. So, how do power you view behind Lisa? the throne talaga siya. What does do you think ano ang magiging, what do you see for future in this next 3 years? I don't know, pero mukhang as things go now, nabawasan ng ang star ni Lisa. Star ni Lisa, but how about influence? Yung influence, siyempre, first lady siya eh. But what does it matter if her star goes down? If she's the power behind the throne, nobody bothers to, you can... Pag, if you're somebody behind the throne, pati yung hari, dahil bumaba na yung kategorya ng hari o yung popularity ng hari, siyempre kasama yung yung advisor niya. Correct. Si former Speaker Martin, mayroon pa bang influence sa government? Di ba may balak siya maging presidente? Wala so na. Anong tingin mo doon? Wala na siya. Wala na. Ang magandang interesado kong malaman, personal, because this is personal to you, your brother Raffy is considered a presidentiable. Susuportahan niyo ba? Alam mo, mahirap masabi yan eh. Kasi kung sabihin kong hindi, sabi nyo, ano klaseng kapatid ito? Pag sinabi ko namang suportahan ko, kapatid mo kasi. what is your, but let's disregard what the public say. Would you support your brother? Si Raffy kasi, ang mga tulfo, ang bayan, ang puso, nasa bayan kami. Yung mga, we go for the underdog. Yung karamihan na ng Pinoy, underdog eh. Correct. So I would support Raffy. Oh, that's a very categorical support. Not like the other brother and sister na medyo magulungan. Malacanang declares that President Bongbong Marcos will not resign. Stepping down is simply not an option. So, what do you think, Mon? Dapat naman kasi sinong papalit sa kanya, yung luka-luka. Bakit naman luka-luka? Nakita mo naman ng mga asta. Nakita mo ba siya sa mga yung gigilitan ko ng merong something's wrong with her. So you're afraid of that because of her mental well-being? Yun ang katakot. Kung iba sigurong vice president niya, baka dapat napalitan si Bongbong eh. Tamad eh. Sino tamad? Si Bongbong. So paano? Umpisa pa lang, baka na sa dalawa. Ito? Talagang fight scene. So paano tayo? Sabi mo, yung isa ganito, yung isa ganito. Yung isa tamad. Yung isa naman may sira sa ulo. Ito mo na kung gano'n ang presidente natin at vice president. Ano ang solution nyo? Kasal,
Ay, diyan na lang muna tayo, status quo tayo. Kay BBM. Kay BBM na lang. Dahil anong gusto mo? Tamad o yung tamad pwedeng can be spurred into action. Plus, there's a cabinet secretary sa Mandon. Yes, marami naman siya mga cabinet secretaries na magagaling. If yung lokal-lokal, mahirap yun. Ay, pwede rin ma-reform eh. Meron ka bang... Paano may reform? Paano mo i-reform yung may sira sa ulo? Oh. So, anyway, do you think na naraos na ni BBM itong situation na to? Alam mo, may malaking problema niya dahil yung nagsalita na si Aimee, yung kapatid niya eh. Ano tingin niyo sa pagsasabi Yung issue na yun, oo. Galit na galit si Aimee dahil, she has an axe to grind. Kasi siya yung nagpatakbo. Si Aimee at saka si Sara ay magkaibigan. Okay. Close friends sila. Gustong tumakbo na talaga ni Sara pagka-pangulo. Pero pinakiusapan ni Aimee, mag-slide down ka muna sa vice presidency. Pabayaan mo muna. Paano siya na-convince? Mataas ang numbers ni Sara. Oo nga, mataas. Pero magkaibigan nga sila eh. Total, sabi niya, bata ka pa naman eh. Ito namang si Bongbong ay may edad na. So hindi pala si GMA ang nag-convince? Ang akala namin si GMA ang Ang nag-convince? isa sa mga malaking factor si Aimee na nag-slide down si Sara sa vice presidency. Pero ang galing kasi nung ano nila, no? Yung Unity, ang ganda ng brand. Grabe. Yung team, oh. Grabe. Kaya lang, biglang... Parang made in heaven nga eh, di ba? Oo nga eh. Matapos, hindi naman nagtagal. Nag-unti-unti yung crack. So paano itong ano ngayon? So paano itong, how do you see this playing out? So tapos na ang INC, mukhang kasama natin si Mike na nagsalita ng Marcos Isayna. So tuloy-tuloy ba rin ang ugong ng ano? Will this not settle down at some point? Kailangan si Bongbong, si BBM ay kumilos na. Kailangan may mga kulong doon sa mga nasangkot sa anomalya, sa DPWH. And do you think that will quell the... Kasi galit na yung tao eh. Ngayon lang ata ang tao has awoken from their slumber. Right. Yung katulog-tulog. Oo. Ay ngayon ay kailangan na ng tao na, sabi ng tao, the people have spoken. Kita mo yung crowd sa Luneta? Grabe yan. 500,000. Oo, ang laki noon. Ang laki nun, oo. Pero man yung ang alam ko yung sa iglesia sa Luneta, it was really meant to be a prayer rally eh. So, the expected gulo was in the People Exact. Power Monument where you listed down all the gang Pero leaders. maliit yung Why weren't they able to gather people for that in People Power? What's your analysis on that? Yung maliit kasi yung lugar din eh. Okay. At saka sa Iglesia ni Cristo, they have the numbers. Actually, ang pagkakaalam ko nga, mga Attorney Edwin, yung original site ng INC rally was EDSA Shrine. But because of the expected volume of participants, nilipat nila sa Luneta. Kasi kung imagine, kung yung tao na yun nasa EDSA, paralysis ang Metro Manila. Correct. As you know, EDSA is the main artery of Metro Manila. So, i-occupy nila the whole stretch. Paralysis ang Metro Manila. Yun ang rally sa Luneta hanggang doon daw sa hanggang doon daw sa Robinsons. Oh, ganda. I thought, so the INC planned a 3-day rally and they decided to cut it short by 1 day, so 2 days lang. Do you think, based on your very, very good journalistic skills, what prompted them to cut short their rally? Baka naman baka naman napag-usapan ng gobyerno na siyempre matraffic din yan, di ba? Creating monstrous traffic jam. Yan nakiusapan. Mga iglesia naman napapakiusapan naman yan eh. Pero wala ho bang sa tingin, ang kwento nga, di ba? Ang kwento on that they were able to, the administration was able to appease INC. Like, ang daming mga resignations na nangyari, and these were all, si Bersamin, si Amina Pangandaman, these were all allegedly part of the concessions appeasing the INC. Hindi lang INC, yung taong bayan na. Yung taong bayan ang ina-appease nito. Sinasabi na, look, we're doing Of the concessions appeasing the INC. Hindi lang INC, yung taong bayan na. Yung taong bayan ang ina-appease nito. Sinasabi na, look, we're doing everything. Ginagawa na namin na we have heard you, na narinig na namin kayo. Pwede bang mag-usap na tayo sa mesa, sa table, wag na diyan sa kalye. At saka ang pagkakaalam ko, based on my sources,
yung iglesia parang they decided to cut short their rallies kasi nga parang nawawala na sa message nila yung mga nagsasalita doon. And they don't want to be apparently associated. Si Amy. Ito, they don't want to be naman kasi associated yung bomba na mga issues na kasi ang sa kanila transparency, accountability, ganun eh. So parang ganun, I don't know. Naging emotional kasi si Amy. Baka that was unexpected. With the hope of what? Siguro sa kanya, ano ito yung... Was the purpose of her speech to topple her brother's administration? Part of that siguro, di ba? Sabi niya, umuwi ka na. Parang pinabababa niya para umakyat si Sara. So gusto niya talaga si Sara maging presidente? Kasi nung araw pa, di ba, siya yung sabi kay Sara na bumaba, dito ka mag-slide down to vice presidency ka muna, pabayaan mo yung kapatid ko. But do you think what Amy did, parang we're very, culturally, and I think globally, family is always important. Can you, what in your opinion, did she do the right thing? Nagalit yung mga taong bayan sa kanya. Because she weaponized Kasi, the problem? hindi, pamilya dapat pamilya. Yung pamilya mauuna, di ba? Pero ito, lalo na sa sinira Philippine niya setting, yung diba, sa sarili atin. niyang dugo at laman. So it seems like universal ang hindi pagkagusto sa ginawa ni Amy, even if sabihin na natin whether true or not. Kung basahin mo yung Facebook, yung mga accounts, hindi sila pabor. So lalong nakasama kay Senator Amy Marcos yung ginawa niya. Alam mo, naiintindihan ko siya, no? Pero blood is thicker than water. Correct. Di ba? Kahit na anong pagkakamali nung kadugo mo, tahimik ka na lang. Kumbaga, pag pamilya ka, you close ranks, no? Yes. You close ranks pag out in the open, parang solid pa rin kayo. Correct. Which she violated, no? Well, hindi lang naman si Amy ang nagbabiolate yan dahil yung kapatid ko si Bebe, nabanatan kami. So it's common, It's not an isolated case. Pero in fairness, during the last campaign, Senator Amy was included in the senatorial lineup of BBM. Oh, pero number 13 siya, number 13. Even if she was not an official, number 12 pa pala siya, number 12. Ibig sabihin kung tinrabaho talaga nila BBM yan, baka nasa number 10 siya, di ba? Yun din. So kung nanalo pala si Ben di man tumakbo ng senator, no? Sana hindi nanalo talaga. So okay na yung compared kaibigan ko si Senator Erwin. Maging tatlo naman sila doon. Ayaw niyo? Kinausap namin si Ben, huwag ka nang tumakbo. Matigas ulo Oo. Huwag ka nang tumakbo dyan. Sabi niya, sabi ko sa kanya, bayaan mo na yung dalawang natin kapatid. Let them. Huwag ka nang isumali pa. Kasi gusto niya siguro yung T3. Yung araw T3. Tatlo. At saka mapupulaan na tayo ng taong bayan. At saka magiging unprecedented yan. Ano ba? Wala na ba tayong delikadesa? Eh si Ben hindi. Bakit? Mas matanda ako sa kanila. Kasi sa amin sa ranking yan Kung sino mas matanda. May narinig akong kwento na binabanatan niyo yata in the past, you were still with Philstar. Binabanatan niyo si BBM, tapos lahat ng mga magkakapatid, sinabihan kayo, itigil niyo na yan. Correct. Ganun ba? Oo. Sinabi nila. Pero ngayon, saan ang panig niyo, more or less? Mukhang mas ayaw niyo si Sara kaysa kay BBM. Sa Pilipino ako, panig ako sa... Walang talo doon. Oo, walang talo. Sino yun? Di ba sabi ko, anong mangyayari sa atin kung luka-luka yung magpatakbo ng bayan natin? So out of the question din sa iyo, Mon, yung extra constitutional na succession. Kasi iba may naglalaro na ganoon Mayroong mga iba na military junta, Sos Maria. But the other formula was, assuming it happened, the withdrawal support will ask both President and Vice President to resign. Are you in favor of that if ever that happened? And then let SP, Tito Soto, take over. It's also in the Constitution. Then he will call for a special election as a caretaker president. Maganda kung si Tito Soto, magandang kanya kasi si Tito ay matinong tao. Akala lang natin komedyante yan. Si Tito, classmate ko yan sa Letran Okay. He graduated pinakabata sa amin dahil 2 beses yan na-accelerate. Matalino. Matalino si Tito. Kaya lang siguro yung imahe niya na project
ay dahil nung doon sa, ano yun, yung may TV show sila na Eat Bulaga? School Bukol. School Bukol, diba? Akala ng mga tao kung gano'n siya, ito matalino si Tito. Pero hindi naman siya yung bulakbol dun sa school. Hindi kasama rin Wala siya sa doon. row 4. Nakuhan siya. Pero you were mentioning a while ago about dapat kulong na yung mga, dapat ikulong ano. So you're saying, is the credibility of the president dependent on the outcome of the investigation? Yes. Do you think that the trust of the people will return if some are put into jail? Mahirap na rin ano ito. Pero mababawasan yung distrust, yung kawalan ng tiwala. And how high up should someone be prosecuted? High up. As high as? Di ba yung si Bersamin mukhang kasama eh. Correct. O, di ba yung little president, Right. the former little president. Eh dapat kung guilty siya, dapat ikulong siya. So yan yung so you're looking at the executive branch, the highest being Bersamin, Yes. the little president, and then sa legislative naman, on the legislature side, the senators are already being prosecuted. Kasama and na filed. sila, di ba? Sila Joel, si Jinggoy. Si Jinggoy hindi na nadala yan. Kasama po si si Pogi, di ba? Si Senator Revilla din, kakasuhan. O, hindi rin nadala yan. Hindi nadala. Magkasama yan sila sa kulungan, o, di ba? O. Pero maganda ho yung quarters nila sa Camp Crame, may aircon, hindi tulad kay Laila Walang de Lima. aircon ba? Siguro naman may electric fan naman. Hindi, pero pinakita niya yata yun. Pero anong nakikita mong endgame dito, Mon? Hanggang 2028, will BBM be able to survive, and then paano yan? Aangat pa ba yung ekonomiya natin? Pababa na nga eh. Di ba yung sabi niya, 1 trillion pesos yung nawala sa stock market? Totoo yun eh. Ni Francis Lim. Nagsabi kasi ang mismong nagsabi, yung SEC chairman, si Francis. Pero I think he made the correction. He was corrected by Secretary Decgo eh. Sabi daw na medyo fake news yun eh. Kasi siguro na makaka-apekto, mas lalong bababa yung ekonomiya. Kasi Francis Lim was used to, I think he was connected with PSA. No, he used to be with PSC before. Yeah. President yata eh. In any event, let's go to the next topic which happened only yesterday. Nag-file na ng kaso sa Sandigan Bayan against Saldico. What do you think would be the prospect of this? And they're canceling the balita. Ika-cancel na raw yung passport dahil may kaso na. And mukhang may red notice na sa Interpol. So, how do you see this playing out? Baka magdamay pa yan, baka marami pang idadamay yan. Pag nakabalik, do you think babalik ho siya? Ang alam ko, pupunta yun ng Portugal eh. Oo Yung nga. Portugal, wala tayong extradition treaty. Correct. So, how can he prove his accusations? Kung wala siya dito, wala siyang And how can he be prosecuted also? He cannot be prosecuted when he's abroad, di ba? We heard that the passport has already been cancelled. Kung ika-cancel, kung pag pumunta siya Na-cancel na po. Na-cancel na raw. Okay. So, what's the consequence? Kasi abogado ka, pag pumunta siya sa isang country na neutral, kagaya ng Portugal, anong gagawin? Pwede ba siyang ma-extradite? I have no idea, but there's a red notice, and the red notice can apply to all, because most of the nations are part of the Interpol, so pwede siyang hulihin ng and the host country will have to participate in effecting the arrest, di ba? Kasi may red notice na eh. Kung mayroong arrest warrant na. Eh baka nga dual citizenship na dahil sa Portugal you can have a golden visa, di ba? Oo. Bumili ka na lang property doon. Pero you've seen the video of Saldico, no? Do you believe what he recounted in the video of Saldico? Kasi ikuha niyan eh. Actually, the most powerful positions in the House of Representatives are Speaker and Appropriations Chairman of the Appropriations Committee. Lahat ng mga congressman na umaamin sa kanya. Totoo yan. I was once a member of Congress. Talagang yun ang most powerful. Dalawa yan. Pangalawa yung sa Speaker. Hindi yung mga pro tempore. Wala yun. Wala yun. Pero naniniwala kayo sa sinabi ni Saldico and also mentioned by his lawyer na wala siyang kinita.
Hindi noon. Bulero naman. Sinungaling naman. Yan sabi, singaling. Pwede mo nang hindi man kumita. Oo. Saan niya kinuha yung mga aeroplano niyo? Saan niya Mayaman na raw ho siya dati pa eh. Mas yumaman na siya. Yumaman siya. Mm-mm. So talagang, that's the only thing that's quite incredible, that most of the other Oo nga, witnesses... yun nga, yun yung sinabi ko dun sa Facebook account ko eh. Sabi ko maganda na sana. Paano yun? Sabi niya na wala siyang nakuha, wala siyang kinita. Nasira. Hindi kasi kung aminin niya na mayroon siyang kinita, ba? Ay di, ano ito, Self-incrimination yun. kapani-paniwala yun dahil sinabi niyang kung may kinita ako. Ayun, maniniwala yung tao. Pero ngayon, nagkaroon na siya ng, ng konting Yung doubt. credibility yung problem. Kasi yun talagang problema ngayon. Aside from Saldico, wala nang ibang ano. I think he's the most credible witness kung talagang ipupursige nga yung mga pinangalanan niya. You mentioned, by the way, na ang pinakamalakas na powerful positions are the upper head and the speaker. Do you think Saldi will be able to identify? Sinabi na niya sa video niya, no? But can he support that with... Parang mali-mali ang mga resibong pinakita niya, yung luggage, mali ang date and all that. So, do you think if he's able to come home, he will really identify and implicate the speaker, former speaker? I think so. And would he be... Di ba pati na implicated din niya si BBM eh? Can he be considered the least guilty? I don't think so. Anong maging least guilty yan eh? Siya yung nag-appropriate ng pera eh. You mean, referring to Saldico? Oh, yes, oo. Because there was a discussion also a few weeks ago nung pumunta si Speaker sa ICI. Ang balita, he was being considered as a possible state witness. State witness? Oo. Di ba ang state witness the least guilty? Correct. Eh ikaw, abogado ka, paano? Tingin mo? Mukhang, yun nga, very, very questionable nga. Yeah, oo. Depende yan sa i-present talaga ebidensya ni Saldico against doon sa mga inakusahan niya. Di ba, kay speaker. Parang nga sila Diskaya, kinukuha na state witness. Okay.